Nakahanda na ang Department of Energy o DOE sa posibleng maging epekto sa supply ng langis sa bansa nang nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Ito ang iginiit ni DOE Assistant Secretary Mario Marasigan sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, bagamat wala pa aniya silang naitatalang epekto dahil sa naturang gulo. Sa ngayon, wala po tayong nakikita na direktang epekto na nangyayaring conflict doon po sa Israel pagdating po sa energy sector. Unang-una po, hindi po siya, geographically po kasi hindi po siya nakakaantala sa pagdaloy ng supply ng energy. Alam naman po natin na hindi exporter of energy ang bansang Israel at hindi po malayo po siya dun sa mga pinagkukunan natin ng mga produktong petrolyo or kahit na anumang energy fuels po na kailangan natin. Datapwat, naghahanda pa rin po tayo. Kung magkaroon po ng epekto to, meron po tayo mga mitigating measures. Pero sa panandalian pong measures natin, wala po tayong nakikitang epekto sa ngayon. Kabilang naman aniya sa kanilang inilatag na paghahanda ay ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kung sakali po na magkaroon ng epekto yung nangyayaring conflict sa Israel, dito po sa pagdating ng ating energy sector, ang nakikita po natin ay ang impact lang ng pagtaas ng presyo ng ating liquid fuel. Pero nakahanda na po dito ang ating pong mga measures. Meron po tayo, alam naman po natin na meron po tayong target beneficiaries kung sakali po may pagtaas ng presyo ng petrolyo. So, nandyan at nakahanda na po yung ating pong patawid pasada or yung ating mga subsidiya po at patulong para po sa ating mga jeepney drivers and operators. Samantala maliban sa gulo sa Middle East, sinabi ni Marasigan na kanila na rin ngayong pinaghahandaan ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng kuryente. Continuous po ang ginagawa po natin. Meron po tayong halos araw-araw at lingguhang pag-report pagdating po doon sa tinatawag nating power outlook. So tinitingnan po natin, meron bang pagbabago sa supply and demand ng ating kuryente? Nagkakaroon ba ng pagtaas ng temperatura? Kung saan magkakaroon po ng katumbas sa pagtaas ng konsumo ng kuryente. Ito po ay ginagawa natin at meron po tayong full report na ginagawa every week. Maliban pa po yan sa araw-araw na pag-monitor po natin ang lahat ng planta sa bansa. Atin pong in-anticipate na rin na dahil nga po magkakaroon ng El Nino, so pwede pong magkaroon ng kakulangan ng tubig pagdating po sa pagpuproduce ng kuryente galing sa ating mga hydropower. Pero ito po ay i-acknowledge na natin, recognize na po natin sa ating power outlook kung kaya't handa po tayo magpasok na ibang planta. Magugunita na batay sa pagtataya ng Pag-asa Weather Forecasting Center, posible na sa unang bahagi ng susunod na taon mas mararamdaman ang epekto ng El Nino sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.